Mga ka-MV, ngayon ay isang series story muli ang aking ibabahagi sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Traces of Love. Isang dalaga na wala ang kasintahang nangako ng kasal dahil sa paglubog ng barkong sinasakyan nito. Paano na lang kaya kung matagpuan niya itong muli? Ngunit may kasama na itong ibang babae. Tatapusin niya na ba ang lahat-lahat sa kanila? O aasa sa pangako nito sa kanya? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nangarap ng isang masayang pamilya ang dalagang si Samantha. At yun ay sa piling ng kasintahan niyang si Andrew. Nagdesisyon silang magpakasal kaya umuwi ang boyfriend niya sa probinsya para ipaalam sa mga magulang nito. Pero isang balita ang nagpayanig kay Samantha. Naaksidente si Andrew. Lumubog ang barkong sinasakyan nito patungong Mindoro. Magkita kaya muli sila ng binata? Paano na ang kasal nila? Isang revelasyon ang magpapabago ng lahat. Habang nagtitimpla ng kape si Samantha, ay nag-slice naman ng cake si Cindy. Dala ni Bea ang chocolate cake na yon. Galing ito sa date kasama ng boyfriend nitong magbibigay dito ng perang kailangan nito. Tamang-tamang natimpla na niya ang 3 kape at nailagay na ni Cindy ang hiniwang cake sa mga platito nang bumaba si Bea na nakapambahay na. Nagtuloy silang 3 sa sala. Nakabukas ang TV at nanonood sila kanina ni Cindy ng isang late night na programa tungkol sa magagandang tanawin sa bansa. Ipinatong nila ang tray ng kape at cake sa kutsyon na nakalatag sa sahig. Kapag nanonood silang magkakapatid ng TV, ay kadalasang nakahilata sila sa malaking kutsyong yun. Naupo silang magkakatabi habang nakatutok ang kanilang mga mata sa telebisyon. "Kumusta ang date niyo, Bea?" Tanong ni Samantha sa kapatid na mukhang masayang masaya. "Ay naku Samantha, mukhang magkakaroon na ako ng 10 milyon next Sunday." Masaya ang pagbabalita nito. "Talaga?" Singit naman ni Cindy. "Oo, at take note, baka cash na 10 milyon ang makuha ko at hindi cheque." Masaya pang balita nito. Nagkatinginan sila ni Cindy. "Naku, mabuti ka pa." Naiinggit na sabi ni Samantha sa kapatid. Siya kasi ay malabo pa ang prospect, although may pag-asa naman siyang makahanap ng 10 milyong piso. "Naku, huwag ka nang mainggit at alam ko makakahanap ka rin ng pera. Tikman niyo tong chocolate cake at masarap yan." Bumaling sila sa cake na nasa mga platito sa tray. Dinampot naman niya ang tasa at humigop ng kape. Kinuha niya ang isang platito at saka pumiraso ng cake gamit ang tinidor. "Wow, ang sarap, Bea," sabi niya. "Special ang cake na yan eh." Nakangiti pa na wika ni Bea. Nasa gayon silang pag-uusap nang biglang maputol ang pinanonood nila at sumingit ang isang flash report. Napatuon sa screen ang kanilang pansin. "Mga kapuso, kapapasok lang po ng isang report na to. Isang passenger ship na patungong Mindoro ang lumubog sa gitna ng karagatan. Ang nasabing barko na may pangalang MV Princess Thea ay napag-alamang pag-aari ng Emerald Shipping. Hindi pa alam ang dahilan ng paglubog ng barko at wala pa ring official na report kung ilan ang mga pasahero ang nasawi. Manatiling nakatutok dito para sa latest development ng trahedyang ito sa karagatan." Ito po si Maria Sanchez para sa KTV Flash Report. "My God!" Malakas na usal ni Samantha na ikinatingin sa kanya ng 2 kapatid. "Bakit, Samantha?" Tanong agad ni Cindy. Hindi agad siya nakasagot. Bahagyang nanginginig ang kaniyang katawan sa matinding kaba. "Hoy Samantha, anong nangyayari sa'yo?" Untag pa ni Cindy. Si Bea ay nakatingin din sa kanya. Nasa mukha ang malaking pag-aalala. "Si Andrew, sakay siya ng barkong lumubog."
Sabi niya sa bahagyang nanginginig na boses. Ha? Gulat na wika ng magkapatid. Si Andrew ay boyfriend niya. Kahapon lang ay nagpaalam ito sa kanya na uuwi ng Mindoro para ipaalam sa mga magulang nito ang plano nilang pakasal na. May pangako rin sa kanyang lalaki na pagbalik nito ay dala na nito ang 10 milyong pisong kailangan niya. Galing sa mayamang angkan si Andrew. Ang mga magulang nito ay may malalaking condominium sa Makati, Green Hills at New Manila. Mayroon ding malawak na mga lupain sa Mindoro at malalaking plantasyon ng ubas sa Davao. Hindi niya napigilan ang pagkawala ng mga luha sa kanyang mga mata. Ipinakita niya pa sa akin yung ticket niya kahapon. At ang sasakyan niya ay ang MV Princess Thea. Umiiyak na wika ni Samantha. Teka, huwag ka munang umiyak dyan. Alo ni Cindy sa kanya. Maaari namang may mga nakaligtas sa aksidenteng yun. At anong malay mo kung isa dun si Andrew? Tama si Cindy, Samantha. Isa pa malakas ang boyfriend mo. Tiyak na makakagawa yun ng paraan para makaligtas. Sana nga, Cindy. Sana nga. Siya pa naman ang inaasahan kong makapagbibigay sa akin ng perang kailangan ko. Huwag ka nang umiyak. May awa ang Diyos. Makakaligtas siya. Pag-alo ni Bea sa kanya. Bukas naman siguro ng umaga mayroon ng balita tungkol sa mga nakaligtas at sa mga nasawi sa aksidente. Hindi siya kumibo. Pero hindi niya napigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Mahal niya si Andrew at hindi ang perang pangako nito sa kanya ang iniiyakan niya, kundi ang kasintahan mismo. Nako, ubusin mo na nga yung kinakain mo at ihatid na kita sa kwarto mo, sabi ni Cindy. Magdasal ka na lamang bago matulog na sana iligtas si Andrew sa kapahamakan. Napapikit si Samantha at saglit na yon ay parang nakita niya si Andrew na lulutang-lutang sa madilim na dagat at wala man lang makapitan. Nagkaboses ang kanyang pag-iyak, kaya hinawakan siya sa tigisang kamay ni Bea at Cindy. Tahan na, walang mangyayaring masama kay Andrew, sabi ni Bea na labis nag-aalala sa kanya. Bigla siyang yumakap sa kapatid at nag-iiyak sa dibdib nito. Masuyo namang hinagod nito ang kanyang likod. Itinayo siya ng dalawa at inakay patungo sa hagdan. Matulog ka na ng mahimbing at huwag kang mag-isip ng masama, sabi ni Bea habang paakyat sila sa itaas. Basta maging positibo ka, okay? Walang mangyayaring masama sa kanya. Nakarating sila sa kanyang kwarto. Inupo siya ng dalawang kapatid sa kama. Sige na, mahiga ka na at magdasal ka na lang para sa kaligtasan ni Andrew, sabi muli ni Bea. Para namang batang naging sunod-sunuran siya sa dalawang kapatid. Nahiga siya at kinumutan siya ni Cindy. Relax, okay? Bulong nito sa kanya. Mahina siyang tumango. Tinungo na ng dalawa ang pinto at saka pinatay ang ilaw. Nang sumara ang pinto, ay napapikit siya ng mariin at umusal ng dalangin na sana ay ligtas nga si Andrew. Ang TV ang agad hinarap ni Samantha nang magising siya ng maaga ng sumunod na araw. Tulad ng inaasahan niya, ay nasa maagang balita ang tungkol sa lumubog na barko. Lumapit sa kanya si Honey na may dalang tasa ng kape at nakipanood. Anong balita? Tanong nitong waring alam na ang tungkol kay Andrew. Marahil ay naikwento rito ni na Cindy at Bea ang tungkol sa aksidente nang dumating ito kagabi. May mga nakuha na raw na mga nalunod at may ilan na mga na-identify. Na-identify na rin yung mga nakaligtas. Wika nito. Si Andrew? Anong balita sa kanya? Naiiyak na wika ni Samantha. Wala siya sa mga nalunod at wala rin siya sa mga nakaligtas. Napatingin sa kanya si Honey. Naghahanap pa raw ang mga Coast Guards at mga rescue team dahil marami pa raw nawawala. Pero tiyak ka ba doong nakasakay si Andrew? Oo, ipinakita niya sa akin ang ticket niya kahapon. Napabuga ng hangin si Honey. Ang mabuti pa pumunta ka mamaya sa opisina ng Emerald Shipping para malaman mo ang nangyari kay Andrew. Yan nga ang bala ko. Sagot niyang para na namang mapapaiyak.
Halika na, luto na ang almusal, kumain ka muna. Yaya sa kanya ni Honey at itinayo na siya. Inakay siyang patungo sa komedor. Si Honey ang naka-assign na magluto sa araw na yon. Iniupo siya ng kapatid sa kanyang pwesto sa mahabang mesa. Wala pa bang nagigising? Tanong niya. Wala pa eh. Teka, huwag ka nang tumayo at ako nang gagawa ng kape mo. Mabilis siyang naipagtimpla ni Honey ng kape. Nakahain na naman sa mesa, kaya naglagay na siya ng sinangag sa plato. Tosino na may sausawang kamatis ang kaulam ng sinangag. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naiisip niya si Andrew. Naupo na rin si Honey sa pwesto nito sa mesa. Oh, bakit hindi ka kumakain? Tanong sa kanyang kapatid. Wala pa akong gana. Tama na muna ito. Nagsimula siya kumain. Naiisip pa rin niya ang kasintahan. Kagabi nga ay matagal bago siya nakatulog dahil sa kakaisip kay Andrew. Anong balak mo? Maya-maya ay tanong ni Honey. Pagkakain ko, maliligo na ako. Pupunta ako sa Emerald Shipping. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang nangyari kay Andrew. Nag-aalala pa din na wika ni Samantha. Gusto mo bang samahan kita? Huwag na, salamat na lang. Kaya ko na siguro. Sigurado ka? Oo, Honey. Salamat na lang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Samantha. Makakain ng almusal ay naligo na siya at nagbihis. At saka lumabas para magtungo sa opisina ng Emerald Shipping na nasa port area. Nagtaksi na siya patungo roon para madali. Abot-abot ang dasal niya habang nagbabiyahe para sa kaligtasan ni Andrew. Marami ng tao kahit maaga pa nang dumating siya roon. Halos nagkakagulo ang lahat dahil sa nangyaring aksidente. May mga nagiiyakan, may nagagalit, at may mga naghihisterya na. Mayroong malaking bulletin board sa lobby ng building at mayroong mga nakapost doon na mga pangalan ng mga nasawi at mga nakaligtas, pati na ang mga nawawala. Naroon din ang listahan ng lahat ng pasahero ng lumubog na barko. Pero hindi siya gaanong makalapit para mabasa ang mga pangalan doon dahil sa dami na nagkakagulong mga tao na tumitingin sa mga listahan. Nagkasya na lang muna siya sa pagtanaw-tanaw sa listahan na hindi naman niya mabasa dahil medyo malayo sa kanya. Naghintay siyang mabawasan ng mga tao sa harap ng bulletin board. Pero napansin niyang lalo pa yatang dumarami ang mga yon. Bawat kasi dumadating ay doon agad nagpupunta para tingnan ang listahan ng mga pangalan. Kaya nakisiksik na rin si Samantha. Makaraan ang ilang saglit ay nagawa na niyang makalapit sa bulletin board. Agad niyang hinanap ang pangalan ni Andrew sa mga listahan ng mga pasahero ng lumubog na barko. Nakaayos alphabetically ang mga pangalan. Kaya madali niyang nalaman na wala doon ang pangalan ng kasintahan niya. Binasa na niya ng buo ang mga pangalan para matiyak na wala nga doon ang pangalan ni Andrew. Talagang wala. Kaya saglit siyang nakaramdam ng kasiyahan. Kung wala doon ang pangalan ni Andrew, ibig sabihin ay hindi nakasama ito sa biyahe ng lumubog na barko. Agad niyang naisip na bakit hindi tumatawag sa kanya ang kasintahan para ipaalam sa kanya na ligtas ito o para magpaliwanag kung bakit hindi nakabiyahe gayong may tiket na ito. Isa pa uling sulyap sa listahan ang ginawa ni Samantha at nagpasya na siyang lumabas sa maraming taong nagkakagulo. Tatawagan na lang niya si Andrew para alamin kung bakit hindi ito nakabiyahe. Habang nakikipagsiksikan siya palabas ay saka siya naging aware sa init. Parang bigla siyang nakaramdam ng pagsisikip ng hininga. Para siyang naliliyo at nagsisimulang umikot ang kaniyang paningin. Tumaas ang isa niyang kamay para humanap na makakapitan dahil palagay niya ay babagsak siya. Hey miss, what's happening to you? Dinig niyang tanong ng isang lalaki sa kaniyang likuran na hindi na niya nagawang sagutin dahil bigla na lang nagdilim ang lahat sa kanya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwentong Traces of Love. Sino kaya ang lalaking tumawag sa kanya?
May ugnayan ba ito sa kanyang kasintahan? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat.